Hi, mayong adlaw da sa inyo ang tanan. No, as what I have promised in my previous video, I'm gonna share it to you guys on how did I pass my IELTS exam with a 6.5 score, and what did I do, and what are the reviewers that I use during my review. Again, I only have 2 weeks preparation and self-review. I did not enroll any review center during my IELTS test. So, unsa po ka importante ng IELTS, no? Unsa po ng IELTS? No? Ang IELTS is International English Learning Testing System. So, gina-required na siya sa mga lugar like USA, dinhi sa Australia, gina-require na siya. Dili ang employer nag-require na, kundi ang immigration ang nag-require nga mag-take ka og IELTS. So, money ang mga requirements nga gipangayo sa kuha sa employer. So, isa niya na is ang IELTS exam. So, on my next video, i-discuss na ko nganong kinahanglan man ka mo kuha, nganong kinahanglan nimo paningkamutan nga dako ang imuhang IELTS exam. Ako naka 6.5 ko, kaning mo'y naghatag sa kuha karon og next week, next video, i-discuss na ko ang visa, which is ang 494 visa, unsay mga requirements sa 494 visa, o unsay epekto ana sa imong IELTS score, no? So i-discuss na ko na, so watch out and like and subscribe sa Family Borlaza na YouTube channel. So unsa nga akong gibuhat, guys? Now, pagkakita na ko sa kuang requirements nga gihatag ni employer na dito IELTS exam at least 5.0 ang band score. So, seeing that, no, di paningkamutan yun ako nga, syempre, medyo competitive man tagamay, no, kay tikalon man. No, tikalon man. So, nag-print ko o Cambridge nga reviewer. No, nganong Cambridge man, because ang Cambridge o ang IELTS sila hand-to-hand nagabuhat sa mga questionnaires. Ang Cambridge University ang nag-formulate sa mga questions. Sila ang nagabuhat basically sa IELTS exam. Now, so ang ako ang gikuha nga ang reviewer is ang IELTS version 14, 15, and 16 nga general training o academic training. So, sa mga beekeeper or sa mga skilled employer, ang skilled nga mga laborers nga visa, need lang gina na general training. So, duha man na academic o general training. Sa tuwa, kuan lang, general training lang. Pero sa akong reviewer, ang gibuhat nako para solid kayo kung last nga review, 14 nga general training, 15 nga general training, 16 nga general training, o 16, version 16 na academic training. Anong ibuhat man ako ang 16 nga academic training? It is because pang-boost na ko sa kuang confidence, no, sa last. So, kung sa akong ibuhat, ningon ko, last time nga 250 lang ako ang gigasto. Yes, only 250 pesos lang akong gigasto sa kuang review. Reviewer, sa pag-take na kong IELTS nga naman, nagpalit lang ko og usa ka rin na bond paper. Unya, nagprint lang ko, kay since naman may printer, nagprint lang ko og sa abang printer. Guys, ang mga reviewer, ma-download rin mo na sa Google. Sa Google. Mangita lang ka sa Google, ma-download lang nimo mga versions sa IELTS na reviewer. So, unsa may nakamayo nga mag self-review lang ka. Unang-una, makatipid ka, of course. Kung mag-review ka, it would cost you like 6,000 to 7,000 ang pagbayad mo or pag-enroll mo sa review center. Apart from 6,000 to 7,000, syempre, mamiliti pa ka, mag-snacks pa ka, pagkaon pa ka. So, during the time, medyo tight din kayo nga kung budget, tight din kayo nga kung ang kwarta. So, I decided nga mag-review lang ko, mag-self-review lang ko, mag-print lang ko mga review, mga reviewer. So, sa IELTS exam, 4 parts na siya.
na ay speaking, na ay reading, na ay listening, o na ay writing. Now, sa speaking, sa experience ako sa speaking, ang naga-question sa imuha, dili sila particular sa imuhang grammar, di sila particular sa kanang technicality. Ako, kabalo ko, ako mag-English ko, sounds good lang ko mag-English, pero technically, kung himayon yun sa mga hawd, mali yun akong grammar. Pero, maka-express ko sa kuang mind through English. Ano ba? Sounds good lang ko mag-English, pero technically, dili gid kayo ko inana kamayo mag-English. So, sa dagan sa kuang interview sa speaking, Filipino lang ang nag-interview sa kuha. Kwan lang, more on ginapa-expound lang niya, maghatag lang siya question, imo lang siyang i-expound, gina-express lang niya imong mind. Ang gusto lang yun makita sa interviewer or sa examiner is that how unsa ka ka-fluent mag-English regardless of the grammar. Pero mas mayo man pod nga tama imong grammar, mayo man pod ang imong he or she, mga inana, mga plural, mga singular, okay good pod kayo na siya, kay it would help na ma-boost ang imong score. So mo na siya ang tip, more on mag-question sila sa kuha, gipangutana ko possible ba nga na ay asa may mauna nga na civilization ang under the sea or kana ganing dito sa orbit, no, or sa moon, mga nga question ba. So gidiscuss lang nako nga I think mas mauna magka na ay population ng under the sea because like Ocean Park, no, nagsugod na sila mga buhatog mga kanang mga agyanan kanang sa kuan lalom sa dagat, mga inana ba, pero in English lang nako to, gibisaya lang nako istorya karon. So inana sa unya more on like i-question niya ang kanang mga dalan, mga flooding sa city, inana as in guys, basic lang yun ang speaking. Ayaw lang yun paunhi o kulba ang imong kaugalingon, no? So after sa speaking, gisabay ang reading, listening, o writing. Now, unsay tips nako sa reading? Ang tips nako sa reading, dili nimo entirely basahon ang tanan passage. Okay, dili nimo tanan basahon ang imong passage. Sa YouTube guys, na ako'y usalang katawang kong gina-follow si Yasad Yaqub, na siya sa YouTube. Kuha na siya, professor na siya, I think taga-Pakistan na siya, professor na siya. Medyo complicated kay medyo gamay ang akong score sa reading. Kay medyo complicated. Akong pinakadako nga score na sa speaking, 7 akong score sa speaking. Sa reading ko pinakagamay, like na ako sa mga 5.5. Sa reading man good, medyo since 2 weeks lang ako preparation, dili na ako makatch ang sa mga hint because na true nor false not given. So malibog ka, true. Kung duha lang imong answeran, true or false, dali ra kayo. Pero sa makot in between not given, kanang mubasa ka sa statement, malibog ka kung false ba or wala gihatag sa statement. So ang imong buhaton, you go direct to the question. Unya pagitaon nimo tong words na dito, unya magto ka sa passage, i-scan lang nimo siya asa nimo dapit. Murag itandi lang nimo ang question ug ang passage. Guys, pasunod lang na siya per paragraph. Question 1, most likely nara na sa paragraph 1. Question 2, most likely nara na sa paragraph 2 or nasa paragraph 1. Magiguna na rin siya. Pattern na gid kayo. Ang exam, makuha lang nimo, mag-review lang gid ka, pattern na gid kayo. Unya, dali ra pud na masabtan nimo kung sige gid kag basa review. Sige ka basa, sige po kag review, sige kag paminaw og ka ng mga instructor nga nasa YouTube or na kay mga amigo nga madulan nimo, patabang ka, dali ra gid kayo, no, mas makatipid pa ka. Sunod ang listening. Ang listening o ang reading, as much as possible guys, kuan siya kanang
medyo dako-dako lang gid imong vocabulary kay manggamit sila laing word with the same effect or same meaning pero lahi nga word ang gamiton. Murag ingonana ang dili murag ingonana gid ang IELTS. Murag lugawon ka ba pero parehas sa kinag-effect kung mabantayan lang na nimo parehas lagi na og words nga gigamit pero dili lang same meaning pero different words. Ingonana siya medyo dako lang gid imong vocabulary. Imo lang ginang bantayan permente. Sunod ang writing. Ang writing medyo 40-40 na ko ng writing because since I'm a preacher, kabalo ko mag-construct og kanang of course, sentence and paragraphs and how to make a pattern. Sa mga magod sa preaching na aming kanaganing ginatawag nga pattern. Kalimot ko guys, pero pag mag-construct kag sentence, aron mo taas ang imong sentence nga dili siya redundant, ang akong gibuhat, which is i-advise na ko sa inyo, ang akong gibuhat, una, pinpoint the problem, nganong maunang problema, the effect of the problem, solution of the problem, and the benefits of the solution of your problem. Upat lang gina. Tas-on lang gina nimo gamay, expand lang gina nimo. Surely makabot yung ganag mga 250 or 300 words. Again, unsay problema? Unsay epekto sa problema? Of course, negative ang ginang effect sa problema. Imo ginang isulat na nimo. Of course, kay writing gali no, isulat na nimo. Unsay problema? Epekto sa problema, unsay solusyon o unsay benepisyo sa solusyon. Nung kinahanglan, no? Ano kinahanglan na nila buhaton ang solusyon nimo. So basically, maora gyud na ang akong gibuhat. As kung ma-remember nako kung tama ko ang akong rating nako sa mga 6.5 or 6 na ako diha. Kada lang nga pattern ang akong gibuhat guys, easy lang gid kayo siya. Unsay problema, unsay epekto sa negatibo, unsay negatibo epekto sa problema, unsay solusyon ug unsay benepisyo sa solusyon, say maka positive effect sa solusyon. Ang duha na ka writing ang inyong buhaton na ito, of course you would be given a time. Make sure nga klaro ang imuhang words nga pagsulat as much as possible. Less lang yun ang erasure. Ang clarity sa imong pagsulat, how doon lang yun nimo, tamaon lang yun nimo. Moagin na siya, moagin ang the best diha. Again, sa listening, focus yun. Focus kay pag ma-miss nimo, pag ma-miss ka sa listening, bulabog yun na. Kaya ako, dugay ko nakarangkada sa listening. Sa question number 1 o sa question number 2, dugay ko karangkada. Kay again, sa vocabulary, lahi nga word ang ilang gamiton kasi imong gibasa diha. Lahi ang imong nadunggan o lahi po imong nabasahan sa questionnaire. So, medyo, dili ko siya yung nakakomplikado, pero babantayan yun na nimo kung maayo lang ka vocabulary. So, unsa man akong advice? Advice na ko sa inyo guys, Netflix. Diba na may subtitle sa Netflix? Sige, magtanong Netflix. As much as possible, enlarge your vocabulary through reading the subtitles, read books, read newspapers, anything nga makatabang nimo kanang buhatag yun, no? Ma-remember pa nako sa akong time, usaya, kung anak kinamagulangan, mag-study, isa rami ka table, mag-study siya, kung mag-study po ko. After na ko magtrabaho, pagkahapon, mag-study ko. 2 weeks lang akong preparation na guys. 4 reviewers ang akong ibuhat. Kaya na kaya na nimo. Basta nangandoy ka, again, basta nangandoy ka guys, walay lisod, walay dapat makababag kung nangandoy ka, no? Again, kinahanglan nimo dako nang imong IELTS nga score. Next video, I'm gonna discuss it to you the effect of high score, at least 6.0 sa imong IELTS, maka-apekto na sa imong visa approval. Again, ako 494 visa ko, 5 years ang ako ang contract bago ma-expire ang ako ang visa. I-discuss ko na next time.
next video. Unya, ano na mo guys 3 years ka dinhi sa Australia, pwede ka mag-apply og PR. On the 4th year, pwede na ka mag-apply og citizenship. Ako na ko'y 5 years nga contract gihatag sa immigration tungod kay nakaapekto ang ako ang IELTS exam. No? So again, yung pangandoy, lagi buhaton. Muna, daghang salamat. Watch out for my next video. Like and subscribe. Family Bordaza. And hopefully guys, maka-podcast maka-interview ta og mga bangitang beekeeper din sa Australia. Supposedly, buhato na mo to the other weekend, but everyone is so busy. Everyone is so excited, but, wala lang yun mag-abotanan. Pero, hopefully, we could come up with a podcast. Na ko'y mga 4 nga mga seasoned beekeepers nga mga housemates. 1, 2, 3, 4, yes, 4 beekeepers na mga housemates. Watch out. Buhato na muna. And God bless you guys. God bless you sa iyong mga pangandoy. I'm praying for the success of your job hunt. God bless you.